na pag-uusapan ng spiritual gifts, we can easily imagine yung mga gifts na ginagamit sa ministry. Kagaya ng teaching, kagaya ng preaching, kagaya ng encouragement, and of course, giving. Yung mga yan, parang yan yung madalas pumapasok sa isip tuwing mababanggit yung salita na spiritual gifts. Ephesians 4:11, the gifts God gave were that some would be apostles, some would be prophets, some evangelists, some pastors, and some teachers. Ito yung tinutukoy ni Paul, ni Apostle Paul, nung unang panahon na meron kasing ilan, some, na binigyan ng mga ganitong gifts sa church para gumana ang church, para gumana ang kapatiran. Sabi, some, pili, specific. Pero alam nyo ba, mga kaibigan, merong gift na hindi lang sa iilan ibinigay. Merong spiritual gift na hindi lang sa mga pili ibinigay. Pero alam nyo, may spiritual gift na ibinigay sa ating lahat. There is a particular spiritual gift that was given not just to some, but to all. This spiritual gift is powerful. This spiritual gift gives authority. Itong gift na tinutukoy ko, it activates and it releases blessing. And it comes directly from the divine nature of God Most High. Ano yung tinutukoy kong gift? It is the gift of choice. Paano nagiging blessing ang choice? Bakit makapangyarihan ang choice sa buhay ng tao? Bakit isang pagpapala ang magkaroon ng choice? At paano natin siya gagamitin higit sa lahat sa ating pang-araw-araw na buhay? Ito ang ating shared reflection ngayong umaga sa ating message na The Blessing of Choice. Lahat tayo mayroon yan. Hindi lang iilan. Lahat pinagpala ng blessing of choice. The power to choose or choice is in God's nature. Mayroon tayong power ng choice kasi yun ay nagmula sa Diyos. At yung kapangyarihan na pumili, magdesisyon, to make choices, to be able to choose, you know that is in God's nature. Why? Because God is sovereign. To be sovereign means to have the power to make decisions. Sa storya ni Job, kung familiar kayo sa story ni Job, dumaan siya sa maraming paghihirap, right? Tapos itong si Job, sa pagkahaba-haba nung narrative niya, nagtatanong siya, bakit ba ito nangyari? Dapat magpaliwanag ang Diyos. Job demanded an explanation from God. And in the end, sumagot naman ng Diyos. Job 38:33. Alam mo ang sagot ng Diyos ganito. Job, tatanong ka, do you know the laws of the universe? Can you use them to regulate the earth? Nakita niyo yung sagot ng Diyos? Anong tinatanong mo dyan? Alam mo ba kung paano nag-ooperate ang buong kalawakan? Alam mo ba kung gaano gumagana ang lahat ng bagay? Ang ibig lang sabihin ng Diyos sa sagot niya kay Job, I did it because I chose to. Because God is sovereign. Ang sinasabi nga ng Diyos na malinaw, ginawa ko yan kasi pinili kong gawin yan. Nag-decide akong gawin yan. No explanation needed. God is sovereign. He has the power to make choice. It is in His nature. Psalm 115 verse 3, our God is in the heavens, doing as He chooses. To be sovereign means to have supreme authority, to rule, to decide, to choose, to make choices. God's sovereignty is expressed in His power to make choices. So pagka inaawit natin, God is magnificent, God has authority, He has power, it is because He is sovereign. He can make choices. Ang kagandahan dito, pag pinag-isipan pa natin, God's power to choose is rooted in His nature to love. So yes, all-powerful siya, almighty, but hindi lang yon. God is also all-loving. He chose to love. Ephesians 1:4-5, in Christ, He chose us. He chose us before the world was made. He chose us in love to be His holy people. People who could stand before Him without any fault. And before the world was made, God decided
God decided, you see? God chose. He decided to make us His own children through Jesus Christ. This was what God wanted, and it pleased Him to do it. In all of God's sovereignty, in all of God's authority, His power to choose, you know what? God chose to love you. Let me say that again. God chose to love you. God chose to love you. May choice siya na huwag magmahal. Kasi nga, sovereign siya. May choice siya na deadmahin lang tayong lahat. You and me. Pero God chose to love you. God chose to love all of us. At pag tinignan mo nga sa ganong pananaw, mas nagiging dakila ang love. Love becomes even more precious in view of choice. Kasi, love ba talaga na maituturing kung wala ka namang choice? Di ba, isipin mo mabuti. Kung ang sabi ng tao, bakit mo ako mahal? Wala akong choice eh. Love ba yun? Di ba, hindi love yun kung tutuusin. Pero mas nagiging mahalaga, makabuluhan yung pag-ibig pagkat tinignan mo siya sa pananaw ng pinili ka kasi. God chose to love us. Also in God's love, the Lord shared the power in making choices. So, making choices, the power to choose is in God's nature. Naturalesa ng Diyos yon as a sovereign. Alam nyo ba, ibinahagi niya yon sa ating lahat. Mayroong spiritual gift ang lahat to make choices. The Most High God gave us the power to choose. Tayong lahat mayroong power to choose. We are created in God's image. Naririnig natin yon. Maraming beses na napag-usapan yon at natalakay. Marami itong layers ng meaning, pero ito muna yung pagtuunan natin ng pansin. To be created in God's image, in God's nature and power, is to have the power to choose. Kung nilikha ka sa wangis ng Diyos, ibig sabihin nilikha ka sa Kanyang kapangyarihan, sa Kanyang naturalesa. At kung may power siya to choose, naibahagi niya sa ating lahat yun. Mga kapatid, yun ang talagang power and gift na nasa ating lahat, bawat isa. We have the capacity to choose. Genesis 1:27, so God created mankind in His own image. In the image of God, He created them. Male and female, He created them. Lahat mayroong power to choose. And you know, Jesus empowers and respects people's choices. Yang pagbabahagi ng choice sa mga tao, pati si Jesus nire-respeto niya yon. Iginagalang niya yon. You will always notice Jesus, nandun lagi yung kanyang paggalang sa mga choices ng tao. Matter of fact, lagi siya nagbibigay ng choice. John 6:6-7, nung minsan ay medyo may sigalot na inabutan na eksena si Jesus at ang mga disciples sa kanilang ministry, tinanong pa nga niya ang mga disciples. Jesus turned to the 12 and asked, "Are you also going to leave?" Nakita niyo yung nature ni Jesus? Baka gusto niyo rin umalis. Di umalis na kayo. Nagbibigay siya ng choice. Nasa nature yun ni Jesus. Revelations 3:20, "Here I am. I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person and they with me." Sabi, if. Dadalawang letra na salita, pero ang lakas-lakas, ang kapangyarihan nung manifestation ng choice. If. Ikaw, kung gusto mo. Kung pipiliin mo akong patuloyin sa puso mo, doon ako kumakatok, edi magsasalo tayo. If. Kung hindi, edi bahala ka. If. May power to choose. Ganon ang Diyos. Hindi siya namimilit. Ganon ang katangian ng Panginoong Hesus. Walang pilitan. Walang puwersahan. Kasi nga, alam ng Panginoong Hesus bilang anak ng Diyos na nasa wangis ng bawat isa ang kapangyarihan na pumili. My good friends, my brothers and sisters, choice is a very powerful gift. Choice is a very powerful gift. Kapangyarihan siya. Sadly, hindi lahat gumagamit
parang natatrap lagi ang maraming tao na parang wala akong choice, ganyan na yan. Yung ganong kaisipan, but we have to realize, we have to reflect, hindi, binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos with the power to choose. To have a choice means to have autonomy. We are not robots. Hindi tayo mga robot na kung ano yung sabihin, yun na lang gagawin natin. Meron tayong sariling pag-iisip. Yun ang autonomy. May sarili kang pag-iisip. We live, we grow according to our choices and decisions. Kung ano yung hinaharap mo, kasama kasi dyan yung choice na ginawa mo. Kung ano yung kalagayan mo, may factor dyan yung mga decisions na ginagawa mo. Nakapaka makapangyarihan ng pagpapasya, pagpili sa buhay. In psychology, there is a concept of stimulus response. This concept suggests that people, ang mga tao daw, ay bunga ng reaction between stimulus and their own actions. People are reacting to things, people are reacting to situation, to people, and events. So merong stimulus. Parang halimbawa, ganito na lang. Isipin nyo yung mangga. Kulay green. Green na mangga. Makinis na green na mangga. Unti-unti mong babalatan. Si Ate Terry nangangasim na dito sa harap. The mind is reacting. Nagsasalita pa lang ako. Diba? Dinidescribe ko pa lang yung mangga na green. Hindi ko pa sinasama yung asin at saka yung bagoong. Pero nagre-react na, di ba? Parang tumutulo na yung laway mo sa likod ng gilagid. Yun yung sinasabing stimulus, response. At ang mga tao daw, sabi sa psychological theory na yan, ang mga tao daw, nagre-react tayo lahat sa mga stimulus. Pwedeng mga ganong salita, pwede ring tao, nagre-react tayo sa tao. Pwedeng nagre-react tayo sa sitwasyon, sa mga bagay sa paligid natin. So ang sinasabi niya, ang mga tao, produkto lang daw tayo ng mga stimulus. Tayo daw ay mga reaction lamang. While it is generally true na affected tayo sa mga bagay na yan sa paligid, mga circumstances, I believe, ayon sa salita ng Diyos, ayon sa turo ng Panginoong Hesus, I believe that we are more than just creatures of reaction. We are more than just products of stimulus and response. Alam nyo kung ano nagdi-differentiate? Choice. You can choose your reaction. You can choose your response. Pwede kang pumili. Pwede at pwede kang pumili. Lahat ng tao pwedeng piliin ang reaction nila. Yun pa lang, tandaan nyo na yun. Lahat tayo, mga kapatid, pwede nating piliin ang reaction natin sa lahat ng bagay. That's already powerful. Katwirang tanga. Sinapak ko bakit? Tinitigan ako ng masama Diba, nag-react lang siya doon sa stimulus na yun. Katwirang tanga yun. O yung mga bago nating kasama, huwag na kayo magulat doon sa salitang tanga ha. Kasi yun naman talaga yung translation ng fool sa English. So tanga, para mas madamdamin, diba? Mas may effect. Katwirang tanga siya, diba? Yung sinaksa ko, bakit? Kasi sinigawan ako Katwirang tanga. We are more than just reactions to the things around us. We can choose how to react. Everyone can choose how to react. Bilang tao, kaya nating mag-isip at pumili ng reaction. Yun palang kapangyarihan na ng Diyos. Naalala niyo yung kwento ni Martha at saka ni Mary nung isang araw na biglang sumugod sa bahay si Jesus at ang mga disciples, di nagkagulo. Na-stress ang Martha. Kasi nga naman, ang dami biglang tao sa bahay, ang dami-daming kailangang gawin. Luke 10:41-42. Jesus said to Martha, 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 you are worried and troubled over many things. Nagre-react ka sa napakaraming bagay, Martha. Only a few things are important, even just one. And notice this, sabi ni Jesus, tignan mo si Mary. Mary has chosen the good thing. It will not be taken away from her. Choice mo kung paano ka magre-react. Martha, na-stress ka kaya ka nagdadrama dyan Tamo si Mary, pinili niya
Na huwag magpa-epekto, pinili niya kung ano yung mahalaga, kung ano yung mabuti. Yun ang ibig sabihin ng kapangyarihan ng Diyos by extending the power to choice. Kasi may autonomy ang bawat tao. Pwede kang mag-isip. To have a choice means to have critical thinking. Pwede kang mag-usisa, pwede mong pag-isipan ng malalim. And this is important because instead of living trapped, believing that everything is predetermined, and therefore wala na tayong magagawa. Ganyan na yan, wala na tayong magagawa dyan. Hindi na magbabago yan. Pumapasok ang kapangyarihan ng Diyos sa bawat isa, telling us, no, pwede mong pag-isipan yan. Meron kang pwedeng gawin dyan. Gamitan mo lang ng pag-iisip, isang malinaw na pag-iisip, malinaw na pag-usisa sa mga bagay, and exercise your power to choose. Pwedeng mabago yan. Pwedeng baguhin yan. We can shape our lives by choosing our course of action. We can choose our lives by choosing our next course of action. Genesis 1:28, mula pa sa simula. Then God blessed them, Adam and Eve, and sabi ng Panginoon sa kanila, be fruitful and multiply. Fill the earth and govern it. Reign over the fish in the sea and the birds in the sky and all the animals that scurry along the ground. Ang sabi ng Diyos sa unang mga tao, ang sabi niya, govern. Govern. Exercise your authority. Gamitin nyo ang inyong mga isip. Use your minds to choose what is best for the planet. Sabi niya ganun, kayong mag-isip. It's up to you. Govern. Rule. Kasi kung robot ka nga, as I was saying kanina, kung robot ka, edi naghihintay na lang nga kasi ng utos. Naghihintay ng kung anong sasabihin instead of each one of us thinking, analyzing na, teka, what's the best course of action? Ano ba ang magandang gawin? Ano ba ang dapat na gawin? Kailangan kanya-kanya tayo ng pag-iisip na yun. Dahil kung tama at mabuti yan, pag-iisahin din yan ng Diyos eh. Kung tama at mabuti yan. But we must not miss the opportunity to use the power of choice. Kasi ibinigay yon sa atin ng Diyos. God empowered people to choose. Jesus Himself respects people's choices. Napakahalaga na maintindihan natin na pinagpala tayo, binigyan tayo ng kapangyarihan na pumili na magpasya sa buhay. And so, exercise the power to choose, mga kapatid. Exercise the power to choose. Lalo na sa mga bagay na pinapasok sa isip at sa kalooban, exercise the power to choose. Dapat choosy. Dapat choosy sa kung anong pinapasok sa puso, sa isip. Di ba sa pagkain, choosy kayo? Di ba? Ay, ayoko niyan kasi high calorie. Mga ganyan, di ba? Pag sa hairstyle, choosy. Di ba? Sa mga damit, sa fashion, choosy. Kumusta naman yung mga inilalagay sa isip? Kumusta naman yung inilalagay sa kalooban? Choosy ba? Again, dapat choosy. Proverbs 25:28. People who cannot control themselves are like cities without walls to protect them. Pagka hindi ka choosy, hindi mo pinipili kung anong pumapasok sa kalooban mo, para kang isang city, sabi niyang ganon, walang mga walls na nagtatanggol sa kanya, lahat na lang pasok dito, pasok doon. Kailangan may proteksyon. Kailangan may pag-iingat. Dapat choosy. Choose what influences you. Be critical. Maging mapanuri. Sa social media, sa news, sa television, at kahit pa nga sa pastor. Kasi hindi lahat ng pastor, Jesusness. Minsan may pastor, Pharisees pala ang dala. So kailangan choosy. Inuusisa. Parang sa Acts 17:11. The Bereans searched the scripture day after day to see if Paul and Silas were really teaching the truth. So yes, nakikinig sila, in-accommodate nila si Paul at saka si Silas, pero bukod sa sinasabi nila, inuusisa nila, chine-check nila, choosy. So again, dapat
Dapat choosy. Alam nyo yung may ayaw sa choice? Yung mga may ayaw sa usapin ng choice, yun yung mga ang gusto nila kasi control. Yung mga tao, yung mga bagay na gusto tayong kontrolin, gusto nilang alisin ng choice. Kaya yung mga salat sa buhay, the poor, ang unang tinatanggal sa kanila, choice. Ganyan na ang buhay mo, wala nang magbabago dyan. Umasa ka na lang kung anong sasabihin sa'yo. Natatanggal ang choice. Pero once you start realizing that in your life, hindi, pwede kong baguhin ang buhay ko. Pwede akong umunlad, pwede akong pumili ng bagong daan, bagong landas. You can choose. That's already power in itself. 1 Thessalonians 5:21-22, but test everything. Keep what is good, or read it, choose what is good, and stay away. Choose to stay away from everything that is evil. Pwedeng pumili. Pwedeng gamitin, pwedeng i-exercise ang power to choose. Also, refuse and reject the idea that you don't have a choice. Tantanan na natin, itakwil na natin yung kaisipan na wala kasi akong choice. When we are stuck thinking that we don't have a choice, we become reactive. You become passive. You become resigned. You become hopeless and negative. Ano pang gagawin mo sa buhay? Wala naman palang magagawa, walang magbabago. So you become passive, you become reactive. Wala rin naman palang pag-asa. At puro ka na nega. Puro negative na kasi puro sita na lang pala ang kaya mong gawin eh. Puro reklamo, wala naman palang magagawa. But remember, hindi totoo na wala kayong choice. Hindi totoo na wala kayong choice. It's a deception. It's a tool of control. Lagi niyong i-declare, I have a choice. I have a choice. Kasi binigay yun ng Diyos sa bawat isa sa atin eh. You are created in the image of God. Therefore, you have a choice. Luke 10:19, sabi ng Panginoong Jesus, I have given you what? Authority. I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. Nothing will harm you. Huwag kayong matakot. Ang sabi niyang ganun, I have given you authority. Pwede mong pag-isipan, gawa ng paraan yan. Meron kang choice. Hindi totoo, ulit-ulitin natin, hindi totoo na wala tayong choice. Meron at meron tayong choice. And therefore, mga kasama, choose your reactions. Choose your reactions. Nothing can and nothing should influence you without your consent. Nothing can influence you, nothing should influence you without your consent. Pag di mo pinayagan ma-influence ka, maapektuhan ka, di hindi. Ikaw ang magde-decide nun. Kahit gaano ka negative ng situation, kahit gaano ka negative ng tao sa paligid, choice mo kung magpapa-apekto ka sa kanya. Ikaw ang magde-decide nun. We can choose how to react. Our reality is shaped by our choices. Yun ang isang malaking katotohanan at minsan mapait na katotohanan. Yung ating kinalalagyan ngayon, hinubog yan ng mga pasya natin. Hinubog yan ng mga desisyon natin. Ngayon, yung iba magtatanong, Pastor, ginawa ko naman ng lahat ng tama, lahat ng magagawa, pero hindi pa rin maganda ang nangyari. Well, still, you have the power to choose how to react. Kung nasa iyo kung paano ka magre-react. You decide what happens next. O may pangit na nangyari. O still, choice mo kung anong susunod mong gagawin. You decide what happens next. Choice is the application of thoughts. Bibigyan ko ng diin to. Choice is the application of thoughts. Kasi iba yung nag-iisip ka lang ng positive, positive, positive. Okay. Pero sinapa ko pa rin siya nung nakita ko siya, nakasalubong ko siya sa daan. Kasi hindi mo in-apply. Ang application ng thoughts ay nandun sa mga pasya natin sa buhay. Choice is the application of thoughts. Okay, isipin mo yan at lahat. Pero pagdating ng critical na sitwasyon, kailangan pumili ka pa rin ng action mo, pumili ka nung sasabihin mo, pumili ka kung paano ka kikilos. It's a choice. Romans 12:21,
Don't let evil conquer you, but conquer evil by doing good. It's a choice. Choose goodness. Choose to be on the good side. Don't just think good. Do not just think good, but choose to do good. So iba yung iniisip mo, iba yung pinipili mo siyang gawin. Magkaiba yon. Ay nako, napakalawak pa ng usapin, hindi tayo matatapos. There's so many areas to further discuss about the blessing and the power of choice. Malawak pa yan. Ang dami-dami pang pwedeng paglapatan ng kapangyarihan na magpasya at magdesisyon. Kaya mga kapatid, kayo na ang tumapos ng message. Tapusin nyo na on your own by looking for its personal application. Kumusta ang mga choices sa buhay? Kumusta ang mga pinipili sa buhay? Saan pa, alin pa dapat gamitin ang power to choose sa ating buhay? Remember, hindi totoo na wala tayong choice. Meron at meron tayong choice. Choose. Choose to prosper. Choose abundance. Piliin nyo na ngayon. Isipin nyo at pagpasyahan nyo ngayon. Choose to grow and to live life to the full. Choose. Choose to do the most good. Mga kapatid, you have the power of God. You have the image of God in you. You have the nature of God inside you. You have the power to choose. And when we use this power, everything will be revealed in blessing to each one of us. Lahat yan posible in Jesus' name. Father, pagpalain niyo po ang bawat isa. Lalo niyo pa po kaming bigyan ng mga avenues in life. Reveal to us avenues in life, opportunities where we can exercise the blessing and the power to choose. We take hold of this power kasi malaya niyo itong binibigay sa amin with all your love and with all your blessings. We receive it and we commit to exercise it in Jesus' name. God bless you all.